Sa isang malayo at tahimik na nayon sa probinsya, ay may isang batang ulila na nagngangalang Miguel. Lumaki siya sa isang bahay ampunan matapos mawala ng mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. Sa murang edad, ramdam na ni Miguel ang pangungulila at pagkawala ng pagmamahal mula sa kanyang tunay na pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na hinahanap ni Miguel ang kahulugan at kabuuan ng salitang pamilya. Sa bawat tingin niya sa salamin, nakikita niya ang mga mata ng kanyang mga magulang na tila'y nagpapahiwatig ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit sa kabila ng lahat, tila ba ang mga ito'y malayo at hindi maabot. Isang araw, sa gitna ng kanyang paghahanap ng kahulugan ng pamilya, napag-isip-isip ni Miguel na tumakas sa bahay ampunan. Ngunit hindi madali ang kanyang pagtakas, lalo na't maldita ang mga madre at mahigpit ang mga bantay. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga madre na pigilan siya, ay nagtagumpay pa rin si Miguel na makatakas. "Bumalik ka dito, Miguel. Ikaw talagang bata ka. Napakapasaway mo talaga." Sigaw ng madre kay Miguel na hindi magawang makahabol sa kanya. "Pasensya na po, Sister Danica. Pangako, babalik po ako kapag naramdaman ko na po ang pagmamahal ng pamilya. Paalam po." Nakangiting sigaw ni Miguel at lumayo na talaga sa lugar. Ngunit sa pagtakas niya, nawala siya sa landas at hindi na alam kung saan siya patutungo. "Anong lugar ito? At saan ako pupunta ngayon? Sana'y nagplano muna ako bago gawin ang bagay nito." Ay nako, pagsasalita niya sa kanyang sarili. Nang mawala na siya sa kanyang paglalakbay, biglang may nabangga siyang babae. "Ay, pasensya na po ate," sabi ni Miguel habang tinutulungan ng babae na tumayo. "Hindi, ayos lang ako bata," nakangiting sabi ng babae. Nang masigurong okay na ang babae, ay nilibot muli ni Miguel ang kanyang mga mata sa paligid. Napansin ng babae na tila nawawala siya, kaya hindi ito nagdalawang isip na magtanong. "Okay ka lang ba bata? Parang nawawala ka kasi." Nag-aalalang tanong ng dalaga. Nawawala po kasi ako ate. Hindi ko alam kung nasaan ako," sagot ni Miguel na may halong kaba sa kanyang boses. "Gusto mo bang sumama ka muna sa akin? Wala kang matutulugan. Lumalalim na rin ang gabi," sabi ng babae. Medyo kinakabahan si Miguel kasi may nakikita siyang pelikula sa bahay ampunan na may mga taong kumukuha ng bata at binibenta. Gusto niyang umayaw kasi natatakot siyang may mangyaring masama sa kanya. Napansin naman ng dalaga ang biglang pagkatakot ng bata, kaya't yumuko siya at ngumiti ng maganda sa bata. "Ako nga pala si Ate Ana. Pwede mo akong maging kaibigan at maaasahan mo ko. Wala akong ibang intensyon at tumutulong lang talaga ako kasi naaawa ako sa'yo bata eh. Promise, hindi ako gagawa ng kasamaan dahil ayoko rin magalit sa akin si God." Nakangiti at kalmadong sabi ng babae. Huminga ng malalim si Miguel at tumawak sa kamay ng babae at sumama na. Sa pagtungo nila sa bahay ni Ana, medyo kinakabahan si Miguel. Ngunit alam niyang kailangan niya ng matutulugan para sa gabi na iyon. "Salamat po talaga sa tulong niyo, Ate Ana." Pasasalamat ni Miguel nang makarating sila sa bahay. "Walang anuman. Siguraduhin mong makakatulog ka ng maayos ngayong gabi ha," sabi naman ni Ana sabay ngiti. Ang gabi na iyon ay naging simula ng bagong paglalakbay para kay Miguel, kasama ang bagong kaibigan na si Ana. Sa tulong ni Ana, sana ay unti-unti niyang matuklasan ang tunay na kahulugan ng pamilya sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-aalaga ng iba. Nang makarating sila sa bahay ni Ana, napansin ni Miguel ang laki at kadiliman ng lugar na nagdulot ng pangamba sa kanya. Nakakuha ito ng pansin ni Ana na agad namang pinawi ang kanyang kaba. "Huwag kang matakot, Miguel. Narito ako," sabi ni Ana habang pumapasok na sila sa bahay. Sa loob ng bahay, pinagpahinga muna ni Ana si Miguel sa kanyang kwarto. "Dito ka na muna magpahinga," sabi niya. "Salamat po Ate Ana. Pasensya na po kung natakot ako ha," sabi ni Miguel na may ngiti sa labi. "Huwag mo nang alalahanin yon. Normal lang na matakot ka. Magpahinga ka na muna. Bukas ay may ipapakilala ako sa'yo," sabi ni Ana bago lumabas ng kwarto.
Nagising si Miguel kinabukasan nang may marinig na ingay sa labas ng kwarto. Narinig niya ang iilang tawa ng mga bata na para bang bumalik siya sa isang bahay ampunan. Narinig niya ang 3 katok na galing sa pinto at bumukas ito. Nakita niya si Ana na may ngiti sa labi. "Good morning. Naging maganda ba ang tulog mo? Halika, sabay ka nang mag-umagahan sa amin," sabi ni Ana. Sumunod naman si Miguel at nagtungo sila sa kusina, kung saan naroroon ang napakaraming bata na kasing edad lamang rin ni Miguel. Napansin rin ni Miguel ang isang babae at pati na rin lalaki na hindi masyadong katandaan na nakaupo sa hapagkainan at ang 6 na mga bata. Nasa tabi naman niya ang ate Ana niyang nakangiti lamang sa kanya. Maya-maya ay hinawakan ng ate Ana niya ang kamay niya upang ito ay pakalmahin. "Huwag kang matakot, mababait ang mga yan," ngiting sabi ng dalaga. "Hello, pwede mo ba akong tawaging Mama Elena? Buti na lamang at nakita ka ni Ana kagabi. Masyadong delikado sa labas, lalo na at gabi na," sabi ng babae. "Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang pangalan mo? Huwag kang matakot, ako naman si Papa Roy," sabi naman ng lalaki. Tahimik lamang si Miguel at katabi niya ang ate Ana niyang nakangiti na ngayon sa kanya. Tumango naman si Miguel at nagsabi ng, "Opo, ako nga po pala si Miguel. Galing po ako sa bahay ampunan at tumakas lamang po ako. Sinusubukan ko lang pong makahanap ng pamilya." Pagsasalita ni Miguel. "Tama pala na sumama ka sa amin dito. Kami lahat dito ay inampon nila Mama Elena at Papa Roy. Tinuring nila kaming totoong anak," sabi ng isang bata habang nakangiti. "Pwede kang sumali sa amin. Magiging masaya ang buhay natin dito. Parang totoong pamilya tayo," sabi ng batang babae. Ngumiti si Miguel at huminga ng maluwag. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang bagong buhay, kung saan makakaramdam siya ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Matapos nilang kumain, ay agad siyang nilapitan ng ilang bata na kasing edad niya at nagyayang makipaglaro sa kanya. "Miguel, halika laro tayo," masayang sabi ng batang lalaki. "Hindi pa tayo pagagalitan ni Mama Ellen at Papa Roy? Doon kasi sa bahay ampunan namin, palagi kaming pinapagalitan at ang pwede lang namin gawin ay maglinis at magtrabaho," sabi ni Miguel na ikinagulat naman ng mga bata. "Talaga ba? Kawawa naman kayo roon. Dito pwede mo nang gawin ang gusto mo," sabi ni Mama Elena. "Susuportahan rin nila tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Ako gusto kong maging piloto at makapunta sa iba't ibang lugar," sabi ng isang bata. "Ako gusto kong maging nurse," sabi naman ng batang babae. "Kami pareho namin gustong maging teacher," sabi ng 2 batang babae. "Kami naman gusto naming maging pulis," sabi naman ng 2 batang lalaki. "Ikaw Miguel, anong pangarap mong maging?" Napahinto naman si Miguel sa tanong na iyon. Bigla siyang napaisip at napagtanto niyang wala na pala siyang pangarap. Nung nasa ampunan siya, ay nakala niyang wala na siyang magagawa sa buhay at puro tagapaglinis na lamang ang gagawin niya. Ngunit ngayong nandito na siya, ay napag-isipan na niya ang magiging pangarap niya. "Gusto kong maging writer, maging isang ganap na manunulat at isusulat ko ang buong pangyayari ng buhay ko at ang magagandang buhay ng ibang tao." Dahil sa sinabi ni Miguel, ay namangha ang mga bata at ito ay napangiti. Sa unang araw ng pag-aaral ni Miguel, nahihirapan siya dahil sa kakaibang environment. Sa ampunan kasi, tanging mga madre ang nagtuturo sa kanila at nasa loob lang mismo ng bahay ampunan. "Ang hirap naman po dito, Ate Ana. Parang gusto kong umuwi na lamang," reklamo niya sa kanyang ate. Nakasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo, ngunit hindi siya pinaasa ni Ana. "Tiisin mo lang muna Miguel, makakasanayan mo rin yan," sabi nito habang nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Sa loob ng paaralan, agad siyang nagkaroon ng kaibigan, ngunit may isang batang tulad ni Dexter na laging nang-aaway sa kanya. "Ano bang problema mo sa akin?" tanong ni Miguel. Nang bigla siyang inaway ni Dexter. "Che, wala kang kaalam-alam. Dapat nga, hindi ka na lang pumasok dito eh," sagot ni Dexter na puno ng galit. Pero sa kabila ng pang-aaway, hindi napigilan ni Miguel ang kanyang sarili. Nang siya ay itulak ng malakas ni Dexter. "Huwag kang mangaapi ng ibang tao,"
Sambit niya sabay tulak rin kay Dexter. Umiyak si Dexter at agad itong nagsumbong sa guro. Kinabukasan, dinala sila nila Mama Ellen at Papa Roy sa principal's office kasama ang ama ni Dexter na mukhang busy na tao at seryoso. Humingi ka ng tawad, Miguel. Utos ni Mama Elena at Papa Roy. Patawad po, bulong ni Miguel na puno ng hiya. Matapos ang insidente, napansin ni Miguel na sa likod ng galit at pag-aaway ni Dexter ay may lungkot at pangulila ng isang totoong pagmamahal. Kaya naman si isang araw, lumapit siya kay Dexter. Anong ginagawa mo dito? Suplado niyang tanong. Sasamahan kita para may kasama ka. Alam kong kailangan mo ng tunay na kaibigan. Sabi ni Miguel na may ngiti. Ayoko ng kaibigan. Hindi ko yan kailangan. Tanggi ni Dexter. Sabay maya-maya ay umalis na nga ito. Ngunit sa mga sumunod na araw, patuloy si Miguel sa pagpapakita ng kabutihan kay Dexter hanggang sa unti-unti nang naging magkaibigan sila at nagtatawanan na kahit saan sila magpunta. Sa paglipas ng panahon, naging mabuting estudyante si Miguel at nakapagtapos na rin ng pag-aaral. Siya ay naging isang ganap na speaker at nagbahagi ng inspirasyon sa maraming tao patungkol sa magandang buhay. Naging masaya rin ang mga kapatid niya kasama sina Ate Ana, Mama Elena at Papa Roy. Sa wakas, natagpuan ni Miguel ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Dahil sa inyo, natagpuan ko po ang tunay na kahulugan ng pamilya. Maraming salamat po sa inyo, sabi ni Miguel na puno ng pasasalamat. Nang isang araw ay napag-isipan ni Miguel na bumisita sa ampunan kung saan siya dati galing. Nakita niya si Sister Danica, nagulat na gulat sa kanyang presensya. Kagaya po ng ipinangako ko sa inyo, bumalik po talaga ako. Nakangiting sabi ni Miguel, sabay yakap sa madre na kahit papaano ay naging mabuti sa kanya noong mga panahong nasa bayan punan pa siya. Salamat sa pagbisita, Miguel. Masaya akong makita kang ganito, sagot ni Sister Danica. Habang puno ng pagmamahal at galak, binigyan ni Miguel ng pagkain at ilang mga damit ang mga bata sa ampunan. Kinausap rin niya ang mga ito at kinuwento ang kanyang buhay noon sa ampunan at kung paano niya nakamit ang kanyang pangarap. Alam nyo, mga bata, dati rin akong nasa sitwasyon nyo, pero sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin at sa sarili kong determinasyon, nakamit ko ang pangarap ko at dapat talaga maging mabuti tayo sa kapwa natin dahil sinasabi ko sa inyo na napakasobra ng ibibigay na reward ni God kapag naging mabuti tayo dito sa mundo. Pahayag ni Miguel habang nakikita ang mga mata ng mga bata na puno ng pag-asa. Wow, ang galing naman po, Kuya Miguel. Ano pong pangarap niyo dati, Kuya? Tanong ng isang bata na puno ng excitement. Ang pangarap ko ay maging isang speaker at maging isang magaling na manunulat ng libro. At ngayon, natupad ko na ang mga iyon. At ngayon alam kong kayo rin. Matutupad nyo rin ang pangarap nyo sa buhay, sagot ni Miguel na may ngiti sa mga labi. Sa pagkakataong iyon, masasabi ni Miguel na natupad na niya ang pangarap niya at ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng mga taong naging mabuti at tumulong sa kanya. Naging makabuluhan ang pagbisita ni Miguel sa ampunan, hindi lamang para sa kanya kung hindi pati na rin sa mga batang naroon. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga puso. Umuwi sa bahay si Miguel at ang una niyang nakita ay ang mga taong tumanggap sa kanya bilang isang tunay na pamilya. Nang makapasok, ay agad siyang yumakap sa Mama Elena niya at pati na rin sa kanyang Papa Roy. O anak, anong nangyari? May problema ba? Nag-aalalang tanong ng mga ito. Gusto ko lang kayong pasalamatan. Dahil sa inyo ay naging mabuti at natupad ko po talaga ang pangarap ko sa buhay. At hindi lamang po ito para sa akin, kung hindi para na rin po ito sa kapatid ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. Sabi niya rito na nagdulot ng ngiti sa mga labi nito. Ang kwento ni Miguel ay isang inspirasyon sa ating lahat. Isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at pangulila, maaari pa rin natin makamit ang ating pangarap at mahanap ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Sa kanyang determinasyon at pagtitiwala sa sarili, ipinapakita ni Miguel na walang imposible sa mga taong handang lumaban at magtiwala sa sarili. Ang kanyang kwento ay nagpapahiwatig ng halaga ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa.
Patunay na sa bawat pagtulong at pagmamahal, maaari nating baguhin ang buhay ng isa't isa at magtulungan para sa isang mas maganda at makabulang kinabukasan.